Hi guys! Change weather, change bedding. Yan ang aking ginawa today dahil day off natin. Natuyo na pala agad yung kurtina guys. Ayan oh. Diba? Kanina wala siyang kurtina. After ko siyang malinisan. Tapos nung natuyo na, naikabit ko na siya. Ayan, nag-umpisa ako sa pagtatanggal ng ating mga punda ng unan. Lahat pala to guys, pinalitan ko mula kortina, beddings, mga punda, at pati na rin yung pwesto ng kama. Dahil nung isang taon ko pa yata to na ilipat ng pwesto. So, kailangan once a year nililipat natin ng pwesto. Dahil yung ilalim ay pinamamahayan ng mga alikabok. Dahil syempre hindi naman natin yan makagawa everyday. Dahil busy din naman tayo sa paghahanap buhay. Naglilinis man tayo sa pang-araw-araw pero hindi natin yan lahat madi-deep clean. So ngayon dahil day off namin mag-asawa, naisipan kong mag-deep cleaning ng kanyang kwarto. So ayun na nga, tinanggal ko na yung mga punda para mapalitan ng bago. Yan ang munang inuna ko. At pagkatapos ay itinanggal ko siya, lahat ng laman dahil nga ililipat natin yung ating bed. Kayo din ba guys? Araw-araw nyo din bang nililinisan yung ilalim ng kama ninyo? Diba hindi naman? Pero na lang kung talagang nasa bahay lang tayo at yung lang ang gagawin natin. At isinunod ko na pala yung aming mga kortina na nasa kwarto. Tinanggal ko na rin dahil sa totoo lang ang tagal na rin yan walang laba. Mahirap magtanggal ng kortina kapag kayong hook. Yung kasing aming kortina ay hindi man yung ring na shoot mo na lang siya dun sa bakal. Siya kasi ay nakahook siya. Kaya medyo matagal ang proseso. Day o pala namin mag-asawa today. Kaya sabi ko, maglilinis ako. Para kung kailangan ko ng tulong niya. O ayan o, tingnan nyo o, sinilip ko siya. O, diba? Ang sarap na buhay ni Dudong. Ganyan lang talaga siya guys. Kaya naman naisipan kong ibigay sa kanya yan o bigyan kita ng trabaho. Sabi ko tanggalin mo nga darling yung mga hook. Ayan, so masunurin naman siya kasi magaan lang naman ang pagtatanggal ng hooks. Tinanggal na niya. Ayan, at pagkatapos ay tinanggal ko na rin ang cover ng mattress at ayan, binuhat ko na. Nagiging superman ako dyan. At medyo mabigat lang guys yung mattress niya, no? Pero yung frame ng kama ay hindi naman siya gaanong kabigatan. Kaya pa rin naman ng ating taba. Yan. So, ayan o. Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Dahil isang taon na syempre hindi ko yan ginagalaw. Syempre, marami siyang alikabok sa ilalim. So, kinuha ko na nga pala yung vacuum guys. Dahil mas makakatulong ito na makapagpabilis ng ating trabaho. Pero pwede naman natin siyang walisin. Kaya lang, mas maganda dito kasi intact na sa vacuum yung mga alikabok. At pati yung ilalim ng frame ay vinacuum ko na rin. At syempre yung mga palibot-libot. Maliit lang naman pala tong kwarto, kaya madali lang siya magawa. At ayan, inusog ko na rin siya ulit. At tinignan ko kung mayroon pa bang alikabok ulit. Pati yung railing ng ating door. Ayan, binacuum ko na rin. Dahil hindi din natin yan mga araw-araw punasan. So pag binacuum natin, madaling sipsipin yung alikabok. At inurong ko na nga po yung pinakang head board ng ating kama. At syempre, i-vacuum din natin yung side na yun para mawala ang mga alikabok. Ang dami talagang alikabok guys, hindi ko na lang ma-close up sa video. Kasi wala naman akong tagakuha, ako lang din. Kaya isang position lang yung camera natin. Ayan. Tapos pati ibabaw. Mas maano kung gumamit ng vacuum pagka yung ganito. Tapos pinunasan ko na rin siya guys. Syempre, kahit naman na vacuum natin yan, may mga tira-tira pa rin yan. So ayan, pati yung walls na maliit, pupunasan na rin natin. Pinunasan ko siya. Dahil syempre matagal na naman natin yan bago may usog ulit. So ayan. Nagmarites yung asawa ko. Sabi niya, anong ginagawa mo? Naglilinis ako. Sabi ko, umalis ka. Sabi niya, wag ganyan. No? Tapos yun, pinalayas ko, lumayas na siya.
Ayoko siyang tawagin sa mga ganitong bagay kasi most of the time, nagdidiskusyon lang kami, nauuwi lang sa pag-aaway ang aming paglilinis. So, mas minamabuti ko talaga na ako na lang. Ayan. Kasi mas matanda siya sa akin, gusto niya lagi siya masusunod. Syempre, meron akong pamamaraan ng aking paglilinis. Kaya yun. Kaya kung mapapansin nyo, ako lang din ang nagbubuhat. Kasi ayoko yung naggagawa na ako, tapos may nagmamando ba, may nagdadaldal. Ayan, masyado nga palang mahaba yung bed frame namin. Kasi siguro dahil matangkad yung asawa ko. Ayan. At ayun, inusod na natin yung bed frame. Madali lang naman siya guys at hindi naman din siya kabigatan. Nilipat ko nga pala muna yung camera doon. Kasi feeling ko parang malalaglag siya doon sa side na yun. Ayan na. At pagkatapos ay pinunas-punasan ko ulit. Baka may mga alikabok pa. Yan lang naman. At ayan na. Binuhat ko na ang foam na pagkabigat-bigat. Mabigat siya ng konti. Pero kailangan natin kayanin. Dahil mayabang tayo. Ayaw natin humingi ng tulong sa asawa natin. Ayan. Tinumba ko na. Tapos yung palang kulay dilaw na yan guys. Dati nung si Tutoy ay umiinom pa ng veggie meal. Nasa kama siya umiinom ng veggie meal. Natap. Kaya yan, nanilaw siya. At ayun, nilagay ko na ang aking unang topper. Ayan, dahil nga malamig na, kailangan warm na yung ating bed. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng bed skirt. Ito palang aking bed skirt na to ay nabili ko siya sa isang online shop dito sa FB ng kapwa ko din Pinay. Sa halagang 20,000 won or more or less 600 plus pesos. Ayan. Nag-iisa nga lang yung nabili ko wala na akong makitang ganyan topper. Gusto ko sanang palitan, ibang kulay naman kaso wala. At pagkatapos ay ang ating pinakang sapin or yung ped. Ang tawag nila ay pad. Ped, kung bigkasin. Chimde ped. Ayan. At kinuha ko na rin yung aking kumot na ating babalutin. Dahil ako ay ambisyosa at inggitera, yan, nakita ko si F-Vlog na nagpalit na ng kanyang kumot, kaya yan, gagayahin natin, char. Hindi, ginagawa ko talaga to guys, pag mag-winter na. Ambisyosa talaga no. Pagka inggitera ka, di yan, magpalit-palit ka rin ng iyong beddings, charing. Pero talagang malamig na nga sa gabi. At si Tutoy ay medyo nangihingi na rin ng kumot. Pero hindi na siya tumatabi sa akin dito kay jowa to. Para pag, nga pala guys, kukwento ko sa inyo. Hindi pala kami makatabi magkatulog. Kasi, pag may pasok siya, tapos katabi niya ako matulog, naghihili kasi ko. So, ang sabi niya sa akin, napupuyat siya. Hindi siya pwedeng mapuyat, lalo na if the following day may pasok siya. Kasi guys, mahaba yung oras ng trabaho niya. As in, mahaba. May 15 or 16 hours. Minsan inaabot pa ng 18 hours. Driver kasi siya guys ng bus. So, kailangan talaga yung tulog niya ay sobra or sapat para yung body niya makarelax at yung mind niya. Kaya yun, hindi ko siya pwedeng tabihan pag ganyan. Kaya hindi na lang kami magkatabi matulog. Pero okay lang naman sa akin kasi matanda na kami. At pagkatapos, pag wala siyang pasok, doon siya natutulog sa sala. Dito naman ako sa loob. So, kailangan maganda ang aming kumot para masarap yung tulog. Kasi pagka yung malamig, tapos yung kumot mo malamig pang summer pa rin, hindi rin siya makakatulog ng maayos. Ayan. So, tuwan-tuwa siya kanina pala nung nakita niya yan. Kaya nga nag-offer siya na labhan niya yung kortina. I-hand wash niya yung kortina. Hindi kasi pwedeng ilagay sa washing machine yung kortina dahil mabigat siya. Masisira daw yung washing. Ayan. At nakita ko na rin yung dalawang punda ng una na maliit. Kaya yan, pinalitan ko siya ulit. Para naman medyo matchy-matchy dun sa ating kumot. Dalawa lang pala yung maliit kong punda ng unan. Kasama rin kasi yan sa isang set na yan, yung kulay puti na yan, bedsheet at saka yung pillow cover. Tapos, yung dalawang malaking unan ay kasing kulay din naman ng aking kortina. Minachi-machi ko na lang yan, guys. Ayan. Tapos, tiniklop ko na ulit yung mga punda ng unan, pati yung mga puti.
pala guys, napansin ko, kapag yung puting mga pillow natin or cobre kama, hindi natin nilagay sa plastic, naninilaw siya kahit nasa taguan. So kaya yun, hindi ko na tinatapon ngayon ang lagayan ng mga cobre kama. Dahil doon ko na lang tinatago yung mga puting cover para hindi siya manilaw. Ayan guys, all set up na ang kama ni Dodong. Ayan. Tuwan-tuwa talaga siya kanina. Sabi niya ano daw nakain ko. Ayan. At pagkatapos, binacuum ko na rin siya. Tapos, yan. Pinunasan ko na rin yung railing. Kagaya nato yung, ayan, may nag-iistorbo. Tapos, vacuum ulit para mawala na talaga yung mga alikabok. Tapos, maglilinis naman ako ng CR habang siya ay naglalaba. Ito nga pala yung pinakang-banding namin mag-asawa pag day off namin na hindi siya umaakyat ng bundok. Naglilinis kami. Ay, ang saya-hay ang buhay. Tapos na yan guys. Sa susunod ulit. Bye.